morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa Diyos sa mga nanonood sa Facebook, sa social media. At bago pong lahat ay ito po ang ating salita ng Diyos ngayon sa una. Unahin po natin ang salita ng Diyos. Sa Ephesians chapter 5 verse 6, lagi po natin sinasabi to kasi ang daming nadideceive. Sa Ephesians chapter 5 verse 6, let no one deceive you with empty words, for because of such thing, God wrath come to those who are disobedient. Ang dami po ngayon naloloko sa mga magandang pangako, lalong-lalo na sa mga politiko na pinipilit yung kanilang kagustuhan at kanilang alter ego. Salamat sa Diyos at napagbigyan na naman tayo ng oras at panahon para magbigay ng opinion at mga advice sa mga kababayan natin with a supporting verse ng Bible. Alam niyo po ang nangyayari ngayon kasi kahapon o kaya sa nung Monday at nagrally po ang INC sa Manila at andun po tayo. Talagang galit na galit po ang ating mga kababayan natin doon, mga different different religious group na andun. At nakita natin at napanood natin na sila po ay talagang may sentimento na paano ilalabas yung katotohanan sa Matthew chapter 24 verse 13 po. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Matthew 24 verse 13 po. Stay in truth. Dahil po ang katotohanan po ay siya po ang magpapalaya sa atin at ang mga religious group, yun po ang kanilang ninanasa at kanilang gustong palabasin na naghahanap po ng katotohanan sa mga nangyayari ngayon, sa mga balitaktakan ngayon, sa mga akusasyon ng kabilat kabila sa grupo nito at grupo niyan, grupo ni A, grupo ni B. At tayo po ay nalulungkot na ganyan na ba tayo ka-desperado sa mga nasa gobyerno, nasa private sector. At tayo po ay palaging nananalangin na talaga po ang sana po ay ang tama na po yung alitan between the private and the government. Pero po tayo po ay nagdadasal na palagi po sa Diyos na gabayan ang mga nasa gobyerno na sila po ay gagawa ng patiwasay at totoo sa mga kababayan natin na kanilang pinagsisilbihan. Tayo po ay nalulungkot na may mga revelasyon ng mga iba't ibang grupo, iba't ibang farmerly, gaya po ni Saldico na siniwalat yung kanyang nalalaman sa 2025 budget na insertion. At ito po ang mga nangyari. Siniwalat, nakita natin sa social media yung mga bagabagahe na pera na binibigay dito sa kanya sa ganito, kay ganyan. At alam niyo po, tayo po ay nalulungkot na bilyon-bilyon pala ang pera ng taong bayan. Binibigay sa isang tao lang, sa dalawang tao lang. At sila po ang kakamal. Sila po ang pinagbibigyan ng mga ganyan na mga pera, billion, trillions of pesos. At hindi po sila alam niyo po, naniniwala po kayo sa history repeat itself. Kasi po, ito po, umpisahan po natin sa Bible, sa Genesis chapter 1 verse 1. Alam niyo po, gumawa po ng Diyos ng langit at lupa, at ang kanyang tinalaga ay si Lucifer, at magmanman at magbantay sa langit at lupa, at siya'y binigyan ng kapangyarihan. Napaka-kapangyarihan po ni Lucifer noon
dahil po sa kapangyarihan at dahil po sa gahaman, gusto niya rin maging mataas na leader si Kwan. Dahil sa kapangyarihan na gusto niyang kunin ni Lucifer, siya po ay nagrebelde sa Diyos. At ang nangyari po niyan, natin, i-short na lang natin. Ang nangyari po niyan, dahil sa pagre-rebelde ni Lucifer, nasira po ang Kwan. Nasira po ang langit at lupa. Ganun po, nagalit ang Diyos. Ngayon, ito na naman. Tinalaga po si Kwan. Kung naalala niya po si Kwan. Formerly President Edralin Marcos noon. Kwan siya po siya. Naging presidente. At may mga tauhan siya sa defense sector, sa military. Dahil po ang kwan nun, maganda pong economy nun. Ekonomiya nun, lumalakas, lumalago, yumayabong. Can be rich, but if you're without God, what do you have? You have nothing. The Apostle Paul wrote to Timothy and said, instruct those that are rich in this world's goods, not to be proud. Don't fix your hopes on the